My goodness, Edward, why did you do that? Sigaw ng ina niya. Pero hindi pa rin sumagot si Edward sa ina. Binalingan niya si Rosana ng walang kaimik-imik. Sign it. Madiing aniya. Nagkatinginan naman si Rosana at Mika. Ayaw mong pirmahan? Baka naman gusto mong bayaran lahat ng mambabaliwala sa araw na to. Nanlaki naman ng mata ni Rosana sa sinabi nito. Ha? Bayad? Yes, if you have $1,000,000, do not sign. Pay me. At wala na tayong pag-uusapan pa? Pirmahan mo na, Rosana. Bulong ni Mika. Mas lalong lumala ang kalagayan niya. Ginawa niya to sa halagang 150,000 tapos ang kapalit magbabayad siya ng milyon. Gustong pumalahaw sa iyak ni Rosana. Sign it or not? Pabulyaw na sabi ni Edward. Wala namang nagawa si Rosana kundi pumirma din at nanginginig pa ang kamay niya habang pumipirma. Pagkatapos silang magpirmahan, nagsalita muli ang pare. Ano, may kiss the bride pa bang magaganap? Nagkatinginan na naman si Rosana at Mika dahil sa sinabi ng pare. Of course, meron, father. May ikakasal ba na walang kiss the bride? Mariing ani Edward. O sige, ngayon mag-asawa na kayo at magsasama sa hirap at ginhawa. Pwede mo nang halikan ang asawa mo? Muling wika ng pare. Napatitig naman si Rosana sa binata. Biglang bumilis ang pagtibok ng kanyang puso. At lihim siyang napalunok. Lumapit naman si Edward sa dalaga. Akala ni Rosana sa labi siya hahalikan pero isang mabilis sa dampi sa noo niya ang iginawa nito. Ewan ba ni Rosana? May pagkadismaya sa puso't isip niya dahil hindi sa labi ang hinalikan nito. Let's go to the reception, tura ni Edward. Picture taking muna. Ani nang kumukuha ng larawan nila. Hindi na kailangan yan. Let's go. Nauna nang naglakad papalabas ng simbahan. Bago naman sumunod ang ina ni Edward sa binata, isang matalim na tingin ang ipinukol nito kay Rosana. Para naman hindi maihakbang ni Rosana ang paa papalabas ng simbahan. Rosana, tara na. Ano pang ginagawa mo dyan? Ani Mika sa kanya. Napatitig naman siya dito. Gusto muna niyang umiyak sa sandaling iyon. Lumapit naman si Mika sa dalaga at niyakap ito dahil sa nakita niyang pagbabadya na pagtulo ng luha ni Rosana. Magiging maayos din ang lahat, Rosana. Hayaan mo muna siya. Makikipaghiwalay din siya sa'yo mga ilang araw lang. Makikita mo? Sana nga, Mika. Para makasama ko naman kaagad ang pamilya at nang maalagaan ko sa inay ng mabuti. Di na niya napigilan pa ang luha na naglandas sa pisngi niya. Tahan na. Tara na at baka mainip si Edward. Pinunasan niya ang luha nito. Habang nasa reception na sila, hindi naman iniwan ni Mika si Rosana dahil wala sa tabi nito si Edward. Kung san-santo na padako na lamesa. Bro, paano? May honeymoon bang magaganap mamaya? Tanong ng kaibigan ni Edward. Napatitig naman si Edward sa mga ito. Napangisi naman ang kaibigan niya sa kanya. Actually, she's pretty, bro. Look at her. Naroroon ang pagka-inosente niya. Napatawa naman si Edward sa sinabi nito. You think so, bro? Na inosente siya? Baka naman pinulot lamang siya ni... Hindi na tinuloy ni Edward na banggitin ang pangalan ng babaeng nang iwan sa kanya. Nauunawaan to ng kaibigan. You think that na isa siyang bayarang babae, Edward? Exactly, bro. Sino namang matinong babae ang gagawa sa ginagawa niya? Kundi masamang babae sa malit na halaga gagawin ng hindi dapat. So, anong plano mo? To your honeymoon later? Don't tell me matutulog kayo, bro. Lulunurin ko ang sarili ko sa alak, bro, para kaagad akong makatulog. Paano siya? The hell I care to her. Hindi ko naman siya kilala. Gawin niya kung anong gusto niya. Even siya go outside to find a man. Dahil sa sagot niya, nagkibit-balikat na lamang ang kaibigan. Pagkatapos ng salo-salo, kagad nang nagpaalam ang mga bisita nila. Iho, let's go home. Ani ng ina ni Edward. No, mommy. I'm staying here tonight. Di ba may suite na nakareserba dito? Sayang naman kung di magagamit, hindi ba? You mean, Iho, magstay kayong dalawa dito? Yeah, maikling sagot ni Edward sa ina. But Iho, bakit pa? Protesta ng ina. Mommy, umuwi na kayo, sagot niya sa ina. Wala namang nagawa ito kung hindi umuwi na. Mika, anong gagawin ko? Wag mo akong iwan dito. Rosana, ayoko ring iwan kita pero asawa mo siya. Ganito na lang, sige. Magpaalam ka na, sasama kang umuwi sa akin.
Sige, susubukan ko. Pero natatakot ako, Mika. Just try, Rosana. Tara, lapitan natin siya para magpaalam ka. Mika, pwede bang ikaw na lang ang magsabi sa kanya? Kilala mo naman siya, hindi ba? Sige. Lumapit na nga kay Edward. Excuse me, Edward, can I talk to you for a while? Ani Mika dito. Sure, anong kailangan mo, Mika? Uuwi na kasi ako eh. Di umuwi ka na, Mika, walang pipigil sa'yo. Walang emosyong sagot ni Edward sa dalaga. Oo, uuwi na ako, pero sasama sa akin si Rosana, aniya. Napatingin naman si Edward kay Rosana na nakayoko sa likuran ni Mika. Gusto niyang sumama sa'yo, Mika? Yes, Edward. No, mariing tanggi niya. Bakit ayaw mong sumama siya sa akin, Edward? Hindi mo na dapat kailangan tanong pa yan, Mika. Umuwi ka na. My answer is no. Wala namang nagawa si Mika kung hindi. Umuwi na lamang ng mag-isa. Paano? Maiwan na kita, Rosana. Ayaw mo naman sumama sa akin. Mika. Mahinang tawag ni Rosana sa pangalan nito. Don't worry, Rosana. Mabait naman si Edward eh. Sa ngayon, galit lamang siya dahil sa nangyari. Sige, maiwan na kita. Kay bilis ng pagtibok ng puso ni Rosana nang mapag-isa na lamang siya. At hindi alam kung ano ang gagawin. Napabuntong hininga siya ng malalim. Bahala na, sa isip niya. Nang wala ng mga bisita, hindi naman na tinawag pa ni Edward si Rosana na pupunta sila sa kanilang suite. Tinungo niya ng elevator. Nakatingin lang naman si Rosana dito. Hindi alam kung susunod nga ba siya o hindi. Napakunot ng noo si Edward na lola siyang kasabay na sumakay sa elevator. Damn, where is she? Mabilis na pinindot ang open button. Nang bumukas, hindi naman siya lumabas, thinking kung pupuntahan ba niya ito o bahala na lang ito kung saan pumunta, kagaya ng sinabi ng mga kaibigan. Mahinang humiyaw siya at saka lumabas ng elevator. Nakita niya si Rosana, nakaupo sa waiting area. What the hell are you doing here? Sinong hinihintay mo? Customers? Di naman maintindihan ni Rosana ang ibig nitong sabihin. Kaya hindi niya sinagot ito. So anong gusto mong gawin ko? Ha? Bubuhatin pa kita? Ganun ba ang gusto mo? Like a lovely couple? Dream on! Sumama ka sa akin. Tinalikuran na niya ito. Walang imik na sumunod si Rosana dito. Habang patas na sila, wala silang imikan. Hanggang narating nila ang silid na para sa honeymoon lovers. Pagpasok nila sa loob, kaagad pumasok si Edward sa banyo para maligo. Naupo naman si Rosana sa pumasok si Edward doon. Sa gilid ng malambot na kama na may metals pa ng rosas na nagkalat sa ibabaw ng kama. Napaka-romantic naman, aniya sa sarili at pumulot pa siya ng isang pirasong petals at inamoy ito. Habang nakaupo siya, hindi siya mapakali. Iniisip niya kung ano ang mangyayari sa kanila ng asawa niya na hindi niya kakilala. Nasa ganon siyang pag-iisip nang lumabas ang binata. Mula sa banyo, nakatapis lamang ng tuwalya na tumutulo pa ang tubig sa buhok nito. Paglabas ni Edward mula sa banyo, dumiretso siya sa may telephone na nasa tabi ni Rosana. Hindi naman malaman ni Rosana ang gagawin kung uuro nga ba siya o hindi. Dahil amoy niya ang bango ng katawan ni Edward, she felt so uncomfortable sa sandaling iyon. Sino ba namang magiging panatag ang isip at ang puso kung ganitong nakikita mo? Kahit virgin pa ang diwa mo sa imahinasyon, nakakakiliti, magagawa mo ito, lalo pa kung ang mata mo ay malikod, napupuna ang natatakpan ng tuwalya. Wala naman makailam si Edward sa kasama. Ano naman, sa lalaki na to, naaakit ba niya ako? Kung makarampa sa harapan ko, wagas. Hindi niya maiwasan na wag tingnan ang binatang dinadahil ang numero ng restaurant sa hotel para mag-order. Mula ulo, pababa, nang nasa may bewang na nito ang kanyang tingin, napalunok siya. Kasi naman napako ang mata niya sa hinaharap nito. Ramdam naman ni Edward na tinitigan siya ng dalaga kaya naman medyo umarap siya rito na para bang nananadya. At kunwaring hindi niya alam na nakatingin sa kanya ito. Dali-dali namang ibinaling ni Rosana sa iba ang tingin niya. Di man aminin ni Edward sa sarili, na-amuse siya rito sa nakikita niya. There is an innocent face inside of her. Hello, ani Edward nang may sumagot sa tawag niya. Hello sir, ano pong order mo sir? Yes, I want a hard drink. Bring it now. Your room number sir? 108. I want it now.
Right away, sir. Sagot naman ng nasa kabilang linya. At ibinaba na ni Edward ang telephone at umalis nang hindi man lamang tinapunan ng tingin ang dalaga. At naupo ito sa sofang naroroon. Ilang sandali lamang dumating na ang order niyang alak. Pagkakuha niya kaagad niyang binuksan na nagsalin sa baso. Anong gagawin ko? Matutulog na ba ako? O hindi pa pala ako nakapagpalit? Paano to? Wala naman akong damit. Turan ni Rosana sa sarili na hindi pa rin natitinag sa pagkaupo sa kama. Nasa ganon siyang pagmumuni-muni na magsalita si Edward na ikinagulat pa niya. Tutunganga ka na lang ba dyan? Maligo ka na para maalis ang bakterya mo sa katawan. Baka kung sang basura ka lang pinulot ng walang hiyang babaeng yon. May pait at galit na ani Edward. Bigla namang nataranta si Rosana sa biglaang pagsasalita nito. Wala akong damit. May kabang sagot niya. The hell I care kung wala kang damit. Anong gusto mo? Bababa na ako para bumili ng damit mo. Ganun ba? Hindi ko nasabi na lang. So, anong pang ginagawa mo? Go take a bath. Baka gumapang pang bakterya mo papunta sa akin. Bakterya? Kapal na mukha mo. Gwapo ka lang eh. Naligo naman ako kanina. Kaagad namang tumayo si Rosana at patakbo siyang nagtungo sa banyo. Pagpasok sa loob, mabilis na nilak ang pinto. Mahirap na, baka lasing na ito, gapangin pa siya. Kahit gwapo pa ito, never siyang bibigay. Ano siya? Tanga? Ang sama ng ugali kaya? Napatingin siya sa salamin. Tilitigan niya ang sarili, kinausap ito. Kaya mo to, Rosana. Kahit ano pang masamang sinasabi niya sa'yo dahil alam mo, hindi ka ganong klaseng babae. Napaluha. Akala ko naging madali ang lahat ng yon pala, mas malala pa. Sana hindi ko na lamang tinanggap ang alok na Sherry sa akin. Pero kung hindi ko naman ginawa ito, baka wala na si inay. Kaya mo to, Rosana. Isipin mo ang inay mo na sa ngayon nasa mabuti ng kalagayan dahil sa ginawa mo. Anang isang tinig na nanggagaling mula sa kailaliman ng isip. Oo, para kay inay. Siguro naman walang mangyayari ngayon kasi nandidiri siya sa akin. Sa tingin niya naman, pokpok ako. Kahit sa panaginip ko, hindi ko naman hinangad na maging ganon. Napakunot noon naman si Edward. Ano kaya ang ginawa ng babaeng yan sa loob? Bakit wala akong narinig na lagaslas ng tubig? Pakibilisan mo ng maligo. I need the bathroom now. Malakas na sabi niya. Nataranta naman si Rosana sa pagkakadinig sa boses ng binata. Kaya naman agad siyang nagubad at tumapat sa shower. Sumigaw siya nang bumuhos na ang malamig na tubig sa katawan. Napalingon naman si Edward sa banyo pagkarinig sa sigaw ni Rosana at kagad siyang tumayo at tinungo ito. What happened? Bakit sumigaw ka? Sigaw niya. Lalong nataranta si Rosana. Wala, malamig kasi ang tubig. Naiwi ka tuloy niya at muli bumalik na sa sofa. Dahil panay ang inom niya kagad tinamaan, nakaramdam siya ng tawag ng kalikasan. Tumango siya at nagtungo sa banyo at kinatok niya ito. Hey, are you done? I said I need the bathroom. Sunod-sunod ang pagkatok niya. Hindi naman mapakali si Rosana dahil nakatapis lamang siya ng tuwalya. Nagdadalawang isip tuloy siyang buksan ng pinto para nang muling kumatok ang binata. Dali-dali niyang binuksan ito at baka bigla siyang bulyawan at murahin. Pagbukas niya hindi naman makalabas dahil nakaharang ang binata sa pinto. Napatitig naman si Edward sa dalaga, napamura sa sarili. Shit, damn! Ganito ba kaganda ang babaeng to? Tura niya sa sarili. Kahit tasing na siya, nakikita niya ang ganda ni Rosana. Wala nang makeup ito. Isang simpleng babae ngayon ang nasa kanyang harapan. Kinabahan naman si Rosana sa titig ng binata sa kanya. Excuse me, pwede bang padaanin mo ko? Natauhan naman bigla si Edward at umurong to ng kaunti. Kagad naman humakbang si Rosana pero pagdaan niya sa tabi ng binata, napadikit ang braso niya sa braso nito. Pareho silang nakaramdam ng kuryente na dumaloy sa katawan nila pagkadikit ng braso nila. Napatingin sila sa isa't isa. Kakaiba ang nararamdaman ni Edward. Kahit sabihin pang lasing siya, pakiramdam niya may nabuhay sa loob ng katawan. Damn! Mabilis nang pumasok sa loob ng banyo. Dahil nakaramdam siya ng pag-iinit sa katawan dahil tapos na siyang maligo, muli siyang tumapat sa shower at binuksan ng tubig. Damn! Shit! Impit na kanyang sigaw.
Nang tumahan ng nabuhay na init sa katawan, umalis na siya sa tapat ng shower, muling nagtapis, lumabas na sa diretso sofa, nagsali ng alak sa baso. Binalot naman ni Rosana ang sarili sa kumot dahil wala siyang saplot sa katawan. Dahil sa pagod na rin, hindi niya namalayan, nakatulog na pala siya. Palingon-lingon naman si Edward sa dalaga. Ubusin ko lang tong alak, matutulog na rin ako. Tuloy-tuloy ang pag-inom niya. Unti-unti natatanggal ang kumot na nakabalot sa katawan ni Rosana sapagkat malikot pala tong matulog. Nang maubos na ni Edward ang isang bote ng alak, kagad siyang tumayo para mahiga sa kama. Pero muli siyang naupo dahil umiikot ang paningin niya. Damn, I'm really drunk. Nang medyo okay ng pakiramdam niya, muling tumayo si Edward. Diretso na sa kama dahil hilunga siya sa papikit-pikit na ang mata. Hihiga sana siya nang masulyapan niya si Rosana. Ang sulyap na nagawa niya naging titig na ito at nakaramdam muli ng pag-iinit sa katawan dahil sa nakikita. Pakiramdam niya bumibilis ang tibok ng kanyang puso. Sa nakikita niyang alindog ni Rosana, daldaing tuwalya na lang ang nakatabing sa katawan nito. Humiga si Edward ng patalikod sa dalaga. Pinikit ang kanyang mga mata pero ang isip nasa katabi niya. Kung kaya't hindi mapakali ang isip, bumaliktad siya paharap kay Rosana. Dala marahil sa tama ng alak, gumangon siya, lumapit sa matutulog na dalaga at urong-sulong ang kamay nang haplusin ang hita nito. Shit, lasing nga ako. Dahil ibang nakikita ko sa babaeng to ngayon. She's so lovely, sexy, beautiful. Shit, ano bang pinagsasasabi ko? Kastigo niya sa sarili. Bakit hindi mo gawin ang nais mo, Edward? After all, she is your wife. Ani ng isang tinig na naririnig niya. No, I won't do this. Tatalikuran niya na sana ito nang bigla gumalaw si Rosana. Ang nakatakip na tuwalya sa katawan nito ay lumihis, kaya kitang-kita ngayon ni Edward ang itinatago ng dalaga. Naparunok tuloy siya sa kanyang nakikita at biglang tumaas ang temperature ng katawan niya. Ang init na nararamdaman, kanyang itong pinalaya. Ang kamay nag-umpisa ng humaplos sa hita ni Rosana pataas ng pataas. Pati paghinga ni Edward taas baba na rin. Lahat ng muscle niya sa katawan naggagalawan, nakikisang-ayon sa nais niyang mangyari. Nararamdaman naman ni Rosana na tila may gumagapang sa katawan niya. Napamulat siyang bigla dahil nagulat siya nang wala ng takip ang katawan. Anong ginagawa mo? Kaagad na hinagilap ang kumot para itakip sa katawan. Hindi naman hinayaan ni Edward na matakpan ito ni Rosana. Kaya bigla siyang pumatong dito at marahas na sinakop ang labi nito. Nagprotesta si Rosana, pilit niyang tinutulak ang binata. Sadyang malakas to at matipuno ang katawan kaya tila paderang tinutulak niya. Damn, her lips so soft and so sweet. Sa isip niya habang hinahalugog niya ang kasulok-sulukan ng bibig ni Rosana.